Whispers in the night, umaalulong ang mga haka-haka. Gets me all the time, mga sabi-sabi at maling akala. Ang pagpasok ng SB19 sa kanilang acting era, no? Dahil umaarte sila dito. I don't know if first time bang gumawa ni SG or ni Sarah ng dark na song. Nung una kong napanood tong film na ito, ang sabi ko, parang ang sakit sa ulo, no? Parang hindi nga natin napansin na collab pala to. Parang naging bahagi or pang-anim na member ng SB19 si Sarah dito. Ang tagal ko rin palang hindi nakagawa ng mga commentary at reaction video sa Mahalima due to many valid reasons na rin. Lalo na sa mga song nila na copyrighted. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi ako nakakagawa ng mga reaction video sa mismong clips or materials ng mga music video nila. But for today's video guys, eto, subukan pa rin natin na gumawa ng mga reaction video sa SB19. Eto na nga, masasabi natin na ito na yata ang biggest collaboration ng mga pop music artist sa Pilipinas, 'di ba? Sa Philippine pop music industry natin. Dahil may collaboration lang naman sina Sarah Geronimo at ang SB19. Sabi nga ng iilan, SG19 na daw yung tandem nila dito. So, eto guys, ang title ng kanilang song ay Umaaligid. Hanggang sila ng 10 minutes na film for this song na Umaaligid. I-breakdown lang natin yung mga napansin ko, yung mga symbolism, yung meaning at the same time, kung patungkol saan ba itong song na Umaaligid. Siyempre, unang-una nating nakita dito ang pagpasok ng SB19 sa kanilang acting era, no? Dahil umaarte sila dito, daw hindi natin naririnig, pero kitang-kita mo sa mga facial expression nila. At the same time, dun sa mga closed caption na nandoon. Nung una kong napanood tong film na ito, ang sabi ko, parang ang sakit sa ulo, no? Kasi ang daming simbolismo nung pelikula, talagang papaisipin ka kung patungkol saan ba? Sino ba sila? Ano ba ang nangyari? Bakit siya na-deads? Mga ganong mga question. Or sino ang pumatay sa kanya? Mga ganong question yung papasok sa utak natin pag napanood natin for the first time itong Umaaligid na short film. Pero kahit na ganon, at the end of the film, sa mga eksenang napanood natin, parang sinasabi lang na lahat tayo may hangganan yung pagtitiis natin. No? Kaya sabi nila, huwag mong sagarin yung pasensya ng isang tao dahil kapag sumabog yan, talagang gaganti at gaganti yan. May revenge talaga na kasama yan. Kahit na pasensyoso tayong tao, may mga pagkakataon talaga na mayroong makakaano ng pika natin. Dito rin, di ba? Kung nakita natin si Pablo dito, na masasabi natin na may pag-ibig sa film na ito na mahirap palayain at may mga bagay na kayang-kaya tayong isugal, lalo sa mga material na bagay. Pagpasok sa kwento ni Victor, ito yung kontrabida dito na nakakapanggigil, diba? Dinaya niya sa larong baraha, si Ken, tapos sinira din niya yung gitara ni Stel, at the same time, binuli niya dito si Justine. Then masasabi natin na inagaw nito ni Victor yung, I think, kasintahan or ex ni Pablo na si Lily at lagi niyang nasa tabi, 'di ba? Nakita natin lagi na nasa tabi si Josh na pumipigil sa mga masasamang balak niya or sa masyadong attitude na ugali ni Victor dito. And kahit si Josh, 'di ba, na laging nasa tabi niya or inuunawa siya, 'di ba, nag-handle sa kanya. Naabot na rin yung rurok ng pasensya niya dito. Additional din dito si Sarah G, no, na umarte din as Rose na kapatid ni Lily. Sa mga eksenang 'yon, alam natin kung gaano kagalit, kung gaano kinikimkim ng bawat isa yung galit nila kay Victor. Hanggang sa napuno na sila at kinompronta na nila si Victor dito hanggang sa nagkasakitan, nagkabugbugan, hanggang sa nagkakorneran, di ba? Tapos sa ending, we're not sure kung pinagtulungan ba nila si Victor dito or aksidente yung pagkamatay ni Victor. Kasi sa simula, di ba, nakita na natin dito na umaamin sila na sila ang may gawa nun. Lahat sila parang sala rin dito. May pinaghuhugutan naman talaga yung galit nila dito. Di ba alam natin na kapag sinabing umaaligid, may mga tao na nasa paligid lang pero hindi sila makalapit sa'yo. Yun yung sa simpleng salita na mauunawaan natin ang salitang umaaligid. Pero ang tanong dito, sino ang umaaligid? Tao ba sila? Or baka naman ito yung mga pakiramdam na anytime soon ay mararamdaman natin. Posibleng trauma, anxiety,
judgment, yung mga umaaligid sa atin na kapag may isang pangyayari lang na naranasan natin, for sure ay sasanib sa atin yung mga emotion na yon. Kasi kung babasahin natin yung lyrics niya, eto. Ang sabi dito ay, whispers in the night, umaalulong ang mga haka-haka. Gets me all the time, mga sabi-sabi at maling akala. Diba? Whispers in the night, kumbaga meron kang ginawa na pinagsisisihan mo or may pangyayaring kang bumabalik sa'yo kapag pikit mo sa gabi, parang it's trauma or anxiety. Tapos takot ka na ma-judge ng ibang tao or yung mga bashers, di ba? Kasi ang dami nowadays na mga maliliit na bagay na hindi naman talaga mababago in 2 minutes, 5 minutes, pero pinopoint out pa nila. Kasi yun yung golden rule ko Like, kapag hindi mo mabago ng 5 minutes yung isang bagay, wag mo nang ipunto. And posible din na it's all about guilt na nararamdaman mo na hindi mo mapalaya. Kasi ang sabi din dito sa other lyrics ng song, eto, kailangan kumalas habang may pag-asa. Paano ka tatakbo kung nakasunod o nakaharang? Oh, I'm actually the one who won't let go. Parang hindi mo naman kasalanan 'di ba? Nangyari na yung mga dapat mangyari. Kailangan mo lang talagang palayain yung guilt mo sa nangyari. So, maikukonect natin yun dun sa film na dahil nga sumabog sa mga nangyari, yung mga emotion nila, ayun, di ba, napagtulungan nila si Victor dito. Tsaka, on the technical side, I don't know if first time bang gumawa ni SG or ni Sarah ng dark na song. Kasi, feeling ko, magiging 40 niya rin to. Kasi, itong music video na umaaligid is dark. Tsaka, kung napapansin nyo, kayang-kaya talaga na makipagsabayan din ng SB19 kay Sarah G. Yung sa rapping, sa kantahan. Parang hindi nga natin napansin na collab pala to. Parang naging bahagi or pang-anim na member ng SB19 si Sarah dito dahil napansin ko na walang sapawang nangyari. Tsaka, more on pagkukwento talaga, idinaan yung song na ito at yung film na ito. Yun. Kayo guys, napanood nyo na ba itong film? Or napakinggan nyo na ba ang umaaligid song ni Sarah G at ng SB19? Ano naman yung theory or yung pagkakaunawa nyo sa kanta nito? Let me know in the comment section. Little did you know everyone na aside from YouTube ay meron din akong mga other social media platforms. So kung nakasubscribe ka na sa aking YouTube channel, don't forget na rin to follow me on my Facebook and my TikTok account. At mapapanood nyo rin doon yung mga different commentary, reaction videos, and other content ko pa. Syempre kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!